Magandang umaga mga kabayani Pilipino. Dito na naman tayo para sa pagbigay ng komento at reactions, no? Ito sa napipintong pag-ano ng GAA, pag-aproba ng GAA sa national budget. Ngayon po, yung ano kasi, yung sa GAA, mas mainam na mawalan na siya ng budget yung sa flood control, dahil yan lang talaga ang nagkukos ng corruption sa bansa kasi yun talaga yung kung saan kumukuha ang mga pinanggalingan ng mga ng mga project ng mga congressman, until na pagmayabang nila at pagmalaki nila na sa kanila. Ang mas maganda pa yung sa panahon ni PRD, kasi yung DPWH lang talaga at walang sino mang nangingialam, kasi nga aside doon sa sa DPWH, meron kasi siyang Presidential Anti-Corruptions Commissions, no? Na binuo. So kaya wala talagang mga magnanakaw sa gobyerno na makagawa. Di kagaya ngayon, binuwag kasi yun ni Marcos Jr. Una niyang binuwag yung PECC, dahil yun pala talaga yung nila na through that flood control projects. Ikaw ba naman, kung talagang matino ka na leader, bakit pag-upo mo pa lang, yun na kagad yung binuwag mo yung PECC na yun, yung Presidential Anti-Corruption Commission, which is napaka-importante yun, napakahalaga. Kung hindi niya yung binuwag at kinontinue na lang niya yung mga proseso, no? Yung ginawa ni Pangulong Duterte, kung kinontinue lang niya yun, maganda sana yung kalalabasan ng administrasyon niya, di ba? Kasi yung plataforma lang niya is bayan babangon muli, no? Gawa nung sa pandemya. Kaya maganda sana, pero ang nangyari, nagkaroon lang ng problema sa implementasyon sa mga pulisiya kagaya ng sa DPWH, no? Nagiging siya, na prone siya sa corruption, kasi doon kumakana yung mga congressman although hindi naman natin nila lahat, but kagaya nung kay Congressman Lebeste, good job yun na at the young age, pa lang, hindi siya kagad nagpapasilaw sa pera. Sa bagay, mayaman yun, millionaire yun si Lebeste, kasi ang laki ng investment nun sa solar. Tapos ito pang basta maraming mga congressman na tahimik lang, ayaw yung pangalan nila, but since hindi naman sila nangingialam sa trabaho ng DPWH. Pero ito kasing DPWH, ito yung kasi gawa ng sa panahon ni former President Duterte, di talaga sila makagalaw-galaw ng time na yun, kaya bumabawi sila ngayon. Alam na natin kung ano yung department na pinaka-worst. Ngayon natin nalaman kung ano yung department na pinaka-prone sa corruptions, kung saan madali lang makasingit, maka-insert yung mga congressman. So dito pa lang nakikita na natin nagkakaroon na tayo ng idea kahit mga ordinaryong Pilipino alam nila kaya di natin kailangan sigawan pa si congressman ganito ganyan, dahil kahit pa di natin talagang magkakaroon talaga ng involvement doon si congressman, kasi nga unang-una naghahanap din niya ng projects
para mapa-improve niya yung ano niya, yung lugar niya. Then at the same time may maipakita siya sa constituent niya, sa mga tao niya na bumoto sa kanya. Kasi yun talaga ang ano talaga na magkaroon ka ng project But yun nga lang nai-involve sa corruptions. Ayun nga lang na ano sa corruptions, no. Hindi ko naman sinasabi na involved kagad si congressman sa ganito. Yun nga lang madali lang kasi nilang mautusan lalo na yung mga district, mga provincial engineering, mga district engineering, mga ganon. Madali lang kasi nilang maanoan kaagad dahil tatakutin, or di kaya natatanggalin sa trabaho, babanatan, gagawa ng investigasyon sa committee, no, sa kongreso. Tapos doon babanatan ngayon bakit may mga ilang lugar ang hindi nakakatanggap ng mga ganun ba. Magkakaroon sila ng biases sa pagtingin, no, sa mga proyekto sa gobyerno. Kaya walang mas magagawa si yan. Di kagaya dati kay President Duterte na isang salita na sige, pag ginagalaw nyo yung DPWH, subukan nyo lang. Di takot sila kasi may i-expose sila talagang i-expose yung mga pangalan nila takot silang mapahiya na si congressman pala tulonggis pala to, kurakot, ganito ganyan. Di ba na anuhan sila. Kaya ngayon talaga wala na silang kasi nga kagaya nung nangyari, di ba, sinuhulan pa, sinubukan pang i-bribe si Congressman Lebeste, din hindi nagpatinag sa pera. So siya patuloy ang pinahuli at pinahilan ng complaint, bribery. So, yun ang mahirap, yun ang masaklap. So akala nila kasi lahat ng mga madali nilang madaan sa pera, binabribe nila para hindi magrereklamo. Yan ang masaklap doon. Kaya maganda na nga din yan na i-expose na kung ano ba talaga ang department ang pinaka-corrupt. So ngayon nakikita natin na ang DPWH pala, yun pala yung pinaka nila, kasi doon madaling mag-insert ng mga budget Tapos isa pa, madali lang takutin ng mga district engineer pag hindi sumunod, no, sa mga nakaupo diyan sa position nga meron sila. Kaya yun lang mga kabayaning Pilipino, in-update ko lang kayo sa mga nangyari dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po at patuloy nating gabayan at patnubayan ang ating channel na ito.